At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan ay analysis nga muna tayo. So ito yung mga nakita at napansin ng One Piece community natin kay chapter 1122. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa usap ni Joy Boy at saka nga ni Emmet. So dito napansin kay Joy Boy ay etong kanyang kamay ay sinasabi na parang putol na etong kamay ni Joy Boy. Tapos etong kamay niya rito ay ano na lang yan, mechanical o robotic na lang yan. Pero maliban pa dyan sa kamay ni Joy Boy, napansin rin pati syempre etong kanyang paa. So dito sinasabi na parang ganun din, naputol na yata etong paa ni Joy Boy. At etong nakikita natin dyan, ano na lang yan, peg leg na lang yan, o yung parang kahoy ganyan, yung nakadikit tuloy na nakalagay dun sa paa ng mga pirata kapag naputol na. So sinasabi parang naging ganyan na itong kondisyon ni Joy Boy dyan. So pagdating dito ay not sure ako, lalo na pagdating dito sa kamay ni Joy Boy na parang mechanical na lang yan. So possible naman yan, pero baka sa angulo lang kaya naging ganyan yung sa itsura nga nung kamay ni Joy Boy, yung parang ano na, robotic, parang mechanical na ganyan. Pero dahil nga dito kaya nag-a-arise ngayon yung mga speculations na hindi kaya etong si Joy Boy na yung tinutukoy ni Oda dito dati. So ito yung sinabi ni Oda, mga year 2007 pa ata to, kung di ako nagkakamali, matagal na mag-drawing nga raw siya nung naka-eye patch na pirata. At etong eye patch na pirata na nga na to, lalabas yan sa final phase na ng One Piece natin. So katulad nga na sinasabi ni Oda dito, ngayon di ba nasa final saga na tayo so kaya lumalabas nga itong mga kuro-kuro na hindi kaya baka si Joy Boy yung tinutukoy dyan ni Oda nung year back pa ng 2007. But anyways, ay maliban pa nga rito ay puntahan pa natin itong panel na to na kung saan nga ayan, tuloy pa rin sa usap itong si Joy Boy at saka nga itong si Emmet. Pero ang napansin naman dito ay itong tinutungtungan o tinatapakan ni Joy Boy. So dito maraming nagsasabi na baka itong tinutungtungan ni Joy Boy dyan, yan naman yung final poneglyph naman. So matindi na, damay na pati itong poneglyph natin dyan. Pero ang tanong ko nga rito, may poneglyph na ba nun nung sa panahon nito nila Joy Boy, nagawa na ba yan? Kasi diba itong mga poneglyph, lalo na yung mga pulang poneglyph, dun nakaukit kung paano mo matatagpuan yung One Piece treasure. But anyways, so far ayan nga yung napansin dito sa tinutungtungan ni Joy Boy. Pero maliban pa rito ay napansin nga rin pati itong height dyan ni Joy Boy. So dito ay nakikita nga natin malinaw na maliit talaga itong si Joy Boy kumpara dito kay Emmet na sobrang laki. So kaya sinasabi na ito malinaw, hindi higante etong si Joy Boy. So kaya ngayon ang tanong, paano naman yung sa pagdating dito sa panel na nga na to na kung saan na kay Imo Sama nga itong malaking straw hat na to? So kanino yan? Kasi nga kung hindi higante, kung di naman malaking tao etong si Joy Boy, so definitely talagang hindi kasya sa kanya etong malaking straw hat na nga na to. So ayan yung mga kuro-kuro pagdating naman dito sa malaking straw hat na to. So nadamay na yan kasi nga kung ikukumpara dito sa height ni Joy Boy, parang normal lang etong si Joy Boy dyan. But anyways, meron tayong nagawang upload tuloy theory dito yung sa in-upload natin sa mga nakaraan patungkol nga dyan kay Joy Boy na sinasabi na yung lahi niya isa siyang Buccaneer. So kung di nyo pa napapanood yun ay pwede nyo panoorin ulit yan sa video natin. No, di naman kaya baka i-upload ko na lang ulit yan dyan. But anyways, ay so far eto naman yung mga napansin nga dito sa panel na to. Pero ayan ay usapang Emmet naman tayo. Dahil sa French, ang salitang Emmet, ang kahulugan nito ay emit o yung ibig sabihin nga yung pag-discharge o pag-release ganyan. At ang interesting dito dahil etong si Emmet, siya nga yung ginamit para nga ma-release ng maayos etong ang pag-broadcast dyan ni Dr. Vegapunk. So sa pamamagitan pa rin yan ng snail, pero yung snail tinago dito kay Emmet at dahil nga dyan na-secure etong snail na to at naipalabas ng maayos etong broadcasting ni Dr. Vegapunk. Pero maliban pa nga dyan ay eto rin si Emmet, siya yung nag-discharge naman ng napakalakas nga na Conqueror Haki na ito ni Joy Boy. So ginamit ni Oda literal yung ibig sabihin ng pangalan ni Emmet sa kanya mismo. Pero maliban pa nga rito, puntahan din natin ito nga yung sa pag-release
ni Emmet dyan sa Conqueror sa akin ni Joy Boy. So eto nung inantay niya, etong rope na nga na to ay ayan na, dyan na discharge o dyan na na-release etong Conqueror sa akin ni Joy Boy. At etong konsepto na to ay nakita na nga natin yan matagal na. At katulad niyan dito sa tinatawag nga na wind nuts. So eto yung sa panahon na etong si Nami napunta dyan nga sa may Wideria. At etong si Manong Wizard pinakitaan etong si Nami na kapag nga tinanggal mo o pag inandan mo etong ang pagkakabuhol ng nut na yan ay biglang lalabas dyan etong napakalakas na hangin. So ayan dito nagalit etong si Nami kasi nga parang biglang may bagyong dumating sa kanila dyan nung inandan nga ni Manong Wizard etong nakabuhol na nut dyan. So same thing dito kung paano ni-release o dinischarge ni Emmet etong ang nakasil na Conqueror sa akin Joy Boy sa kanya. Pero maliban pa nga rito ay kung mapapansin nyo etong si Emmet nagsimula siyang umatake nung marinig niya etong letter D sa pangalan ni Luffy. At maliban pa nga dyan pati etong si Imo Sama kung matatandaan nyo yung na-trigger din sa kanya para nga atakihin etong si Cobra ay nung marinig niya rin etong letter D sa pangalan ni Liling. So parehas etong si Emmet at saka nga etong si Imo Sama nung marinig nila yung letter D dun sa pangalan ng isang karakter ay dali-dali umatake kagad sila. So ayan yung nagtitrigger dito kay Emmet at saka nga kay Imo Sama. So kaya nga mapapansin dito na talagang may something dyan sa letter D na nga na yan. Kasi kung iisipin magkalaban etong magkabilang side na nga na to. Pero parehas natitrigger sila, parehas nagiging aggressive etong both sides kapag naririnig na yung letter D na yan. So kaya nga sinasabi talagang may something sa D na yan. Talagang checkered fate yung tinataglay ng mga characters na merong D sa pangalan nila. But anyways ay maliban pa nga rito dito naman sa panel na nga na to nakita natin na sinabi ni Emmet na nag-failed nga raw siya na gawing hari si Joy Boy. So mukhang ito na yung sagot sa tanong natin kung bakit nagsasorry si Zunisha at saka nga etong si Emmet dahil nag-failed sila para gawing hari ayang si Joy Boy. Pero ayan pagkatapos dito kay Emmet ay punta naman tayo dito sa pagkaka-blown away nga ng mga elders natin pabalik sa may Marijoa. So dito pagbalik nga ng elders natin sa may Marijoa ay nagbigay nga raw yan ng takot dito kay Imo Sama. So dito di ko alam kung takot ba o gigil o galit etong si Imo Sama dyan nga kay Joy Boy. So wala kasing mukha etong si Imo Sama. But anyways yung sinasabi rito na hindi kaya etong mga elders natin mga Horcrux yan neto ni Imo Sama. So yung Horcrux ano lang naman yan yung mga objects na ginagamit ng isang wizard tapos sa mga objects na yan dyan nilalagay ng wizard yung fragments ng soul nila. So kaya ayan yung pahiwari o yung mga kuro-kuro pagdating dito sa mga elders natin na baka mga Horcruxes yan neto ni Imo Sama. But then ay pagkatapos nga dito kala Imo Sama ay balikan naman natin etong si Saturn. So dito ay kapansin-pansin nga na naiiwan etong si Saturn dyan sa may Egghead Island at eto nasa harapan niya pa etong si Emmet. So kaya nga ang tanong bakit naiiwan etong si Saturn dyan, ano yung gagawin niya? At yung sa pangalawang tanong naman di kaya na etong Egghead Island yung magiging sunod na Ohara. So madidestroy nga rin daw ba yan at mawawasak sa sabog din yan. At ngayon sinasabi na hindi kaya sa pagsabog nito ng Egghead Island ay ma-caught up dyan etong si Saturn at dyan na mamatay etong si Saturn. So grabe pinatay na etong si Saturn ng One Piece community natin. Pero ayan ay so far eto yung mga napipisil na possible na pwede mangyari dyan kay Egghead Island at pati na rin kay Saturn. Pero pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong analysis natin. So medyo okay rin, maganda rin itong mga nakita at napansin ng One Piece community natin dito kay chapter 1122. At so ayan ay abang-abang lang para naman sa susunod na chapter nito. Pero habang wala pa ay hintay-hintay nga lang tayo. At ayan pwede kayo mag-comment o mag-react patungkol naman dito sa video natin na to. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.